ano bang mga dapat natin alamin bilang isang magulang, paano natin gagabayin ang ating mga anak para po hindi naman sila maging masyadong lunok na lunok sa paggamit ng mga gadgets? Actually, yung mga binanggit mo kanina mga tanong, importante yun na dapat sinasagot ng bawat magulang at intindihin. Lahat naman kasi ng bagay may gamit. Pero meron din siyang advantages and disadvantages. So yun pinag-uusapan dapat yan, lalo na sa co-parent. Okay. Kung sino ang iyong kasama sa bahay. Hindi lang asawa, pati yung mga yaya, mga lolo, lola, or tito, anyone na who has authority dun sa mga bata. Kasi hindi ganun kabago yung digital, yung technology sa atin ngayon. So nakikita na natin yung effects. Marami nang napag-aralan, marami nang libro rin na nasusulat, no, na long-term effects lalo na sa eskwelahan, sa socialization, sa attention span, sa brain development ng mga bata. At kasama na dyan mental health. Yes, affected ayun. na siya. Oo, correct. Dahil nakita mo na sa mga Gen Z, ngayon Gen Alpha, may mga bagong generation na rin pinapanganak. So meron na siyang proof kung ano yung negative effects. Of course, we know the positive effects and the help na nabibigay ng technology, pero we have to be wary on the different Ill effects negative naman. effects. Oo, Yes. oo. So what are the primary ill effects? Kasi we know nga, no, talagang it's so convenient na now eh. Isang tanong mo lang, what is the history of ganito-ganito, nasasagot ka agad yan. Yes, Pero yes. ano yung ill AI effects? pa, no? AI pa. Ano yung ill effects, yung mga negative effects ng masyadong paggamit ng mga gadgets? Okay. Number one, socialization. Kung nasasanay ang mga bata na ang kanilang interaction sa ibang bata, sa ibang tao, ay online lang, hindi sila nakaka-develop ng skill of interpersonal. Yeah. Tao sa tao, Oo. in real life na talk. Nakikita na yan sa mga college ngayon tsaka high school. Loners, magkakasama, naka-cellphone. Yeah. Alam mo yung, nakita-kita pa kayo, sana nasa kwarto na lang kayo, Yes. nag-chat-chat, no? Oo. Parang hindi na sila nag-uusap person to person. Number two, attention span. Ang mga teachers ngayon nagrereklamo na. Kasi nga naman, pag nasa cellphone ka, ang speed ng cellphone, 50 Mbps, 100 Mbps, depende sa bandwidth ng internet nyo, di ba? Ang totoong buhay, ano yung before Mbps, BPS. BPS, naku, hindi ko alam nga. Oo. 20 BPS, Mabagal walang pa. M, di ba? Yeah, oo. Ang teacher, hindi naman nagpapalit ng background, hindi mo naman masaswipe, Yes. di ba? Oo. So, yung bata, habang nakikinig sa teachers, nagsha-shutdown yung brain. So, attention span Span, po yeah. Kasi yan. sanay sa speed, Umiikli. sanay sa Oo, mabilis. oo. So, nahihirapan ngayon ang mga teachers. Sa brain development, kasi lalo na pag nag-videos, nanonood ng, naglalaro, or nakakakuha ng likes and affirmations, ano yan dopamine, Release. nag-a-add ng dopamine release, no? So, yung joy and high, at a very young age, na hindi manage pa ng brain, kasi hindi pa develop. Ang brain natin may prefrontal cortex, diba? That's developed around 25. Kaya, ang ibang bansa na pwede silang uminom, mga unlegal age noon, later on pa. Kasi nga, hindi pa develop, pati use ng gun and use of something. Pero ang use of gadgets, hindi regulated. At least ito sa bansa natin. Na dapat regulated kasi hindi pa kaya ng brain ng bata to say stop. Teka muna. For as long as there's high, there's Yeah, joy. yeah. I want more of that. So that can cause to addiction as well. Yung dopamine. Okay. Yes. And then again, may effect yan. Kaya maraming mga nagkaka-issues on mental health ang mga bata ngayon. No?